Good morning, good morning. So today is December 8, 2024. Kumusta naga kayo? Lalo-lalo yung ating mga kababayan diyan sa vicinity ng Taal Lake. Kumusta ng ating bulkan? So hindi tayo nakapag-update kahapon. Pero ito lang, meron tayong paalala at the same time announcement na rin na meron tayong ginawang Facebook group na Bantay Taal na kung saan ay meron na tayong mga buddy, no? May 600 plus members na rin tayo. Ito, papakita ko sa inyo So kung kayo ay interesado, libre lang naman to. Yan. Join na kayo dito para at least updated kayo sa mga natin, sa mga update, sa mga balita tungkol kay Taal Volcano. At syempre, nagpo-post din tayo dito or isinishare din natin dito yung galing mismo sa Fivox. Ang gagawin natin ngayon mga buddy ay meron tayong tatalakayin na at ito ay yung volcanic tremor. Ayan. So napansin ko na dalawang araw na tao, ilang araw na rin na may mga volcanic tremor. So ano nga ba yung volcanic tremor? So babase tayo ng ibig sabihin ng volcanic tremor sa isang pag-aaral ng mga eksperto kung ano ito, lalo-lalo na yung mga volcanologist at saka pag-aaral ng mga kilalang mga universidad sa ibang bansa. So yun ang ating tatalakayin ngayon mga buddy, para sa ganon at least tayo na Batanggenyo, kapag nakita natin 5 volcanic tremor, so ano bang ibig sabihin nun? Kasi maraming hindi nakakaalam kung anong ibig sabihin, di ba? So ating tatalakayin ng bahagya, ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko ngayon dito yung aking babasahin at titingnan dito sa ating laptop. So dito muna tayo sa Facebook page ng Fivox. Ayan. Naka-follow tayo dyan mga buddy sa Fivox. Syempre, para at least updated tayo sa mga nangyayari dito sa ating bulkan. So tingnan natin yung mga photos nila. Kasi ang importante dito yung mga nila sa mga update nila, yung mga bulletin nilang inilabas dito kaya Taal Volcano. Okay, so tingnan natin kung nasan ba dito yung kay Taal. 3 days ago yung ating tingnan mga buddy, no? Mayon. Eto, kay Taal. So December 6, meron siyang 2 volcanic tremors. Yan, December 6 ngayon ay 8 na. Tingnan natin, baba pa tayo ng konti para makita natin. Ito na ba 'yon? Ayan, ito. Okay, December 5 wala. Tingnan natin kung anong mga meron. Kung kailan nagpakita itong volcanic tremor. Ito December 4. So meron siyang naganap yung phreatomagmatic eruption na 4 minutes. Tapos may 4 volcanic earthquakes, no? Kabilang ang 3 volcanic tremors. Yun ay noong December 4 mga buddy. Tingnan natin dito sa December 3. Ito, December 3. Okay, so merong 2 volcanic tremors. Dito sa December 2, merong 1 volcanic tremor. Okay, so December 1, ito hanggang dito tayo. So walang volcanic tremor. So halos pagsapit ng December, no? Ilan lang yung araw na walang volcanic tremor. Pero balikan natin dito sa taas. Dito tayo sa December 7. Ito 7. Yan. So mayroon siyang 5 volcanic tremors. 5 hanggang 7 minuto ang haba. Yan yung kanyang ang kanyang bulletin ng Taal. Okay. So ngayon December 8. Ito ngayon ang kay Taal, meron siyang 5 volcanic tremors, 3 to 5 minuto ang haba. So focus tayo muna sa volcanic tremor mga buddy. So ngayon, syempre
nag-check tayo sa sa Google ng ibig sabihin ng volcanic tremor. Ito, may nakita ko dito from Oregon State University. Although marami kayong makikita ng mga website na nagsasabi ng ng ibig sabihin, pero ito, basahin natin. So, volcano sounds before eruptions. Ayan, meron palang nabubuong sound ang isang volcano bago mag-erupt. So, dito muna tayo sa first paragraph, mga buddy, no? Ito. Sounds from volcanic processes, also known as volcano acoustics, that occur before an eruption primarily come from the pressurization of magma bodies in cracks and conduits, yung mga daanan, no? O yung mga cracks, mga bitak or mga gitak sa lupa, bubble explosions, and the resonating superheated hydrothermal systems near the surface of a volcano. So, as magma ascends, habang ang magma daw ay pataas, moving toward the surface, ayan paakyat doon sa, mula doon sa ilalim, paakyat papunta doon sa crater, gases build pressure within the magma. Siyempre, sa sobrang init yan, mga buddy, no? Forcing cracks and dikes to open, yun, nanunuot siya sa mga gitak, and expand through the overlying rocks, at kumakalat siya, no, doon sa overlying rocks. So, yung high pressures associated with the gas-rich magma within these cracks, pipes, and conduits can cause the volume to resonate, yun, similar to a pipe organ. So, sino bang nakakita na ng pipe organ? So, yun, yung sound na nakikreate. So, meron dito mga body na illustration. Ito. Ito, pakita natin. Yan. So, ito yung magma chamber. Diba? Yan, magma chamber. Ito yung vulkan. Yung mga dikes and conduits, ito yung mga cracks. So, habang tumataas itong magma, pumupunta sa mas mababaw na bahagi. So, may gas siya, nagke-create siya ng sound. So, yung mga nakikreate niya na sound na yon ay nagre-resonate dito sa mga cracks. Ayan. Yun ang nagiging batayan kung paano nakikita doon sa aparatus ng Feebox kung 5 minutes ba itinagal, no? So, doon sa latest ay nasa 3 to 5 minutes ata yung yung itinagal ng volcanic tremors. Ayan, may 5 volcanic tremors na 3 to 5 minuto ang haba. So, yun ang ibig sabihin ng volcanic tremors, no? Ito pa, second paragraph. So, the acoustic signal emitting from resonating bodies of gas-rich magma, large bubbles, and or high-pressure hydrothermal fluids within the volcanic edifice is often referred to as volcanic tremor. Yun. Yung acoustic signal na inilalabas mula doon sa resonating bodies of gas-rich magma, no? Nagki-create kasi ng tunog yung gas-rich magma na yon, large bubbles and or high-pressure hydrothermal fluids. Yun ang tinatawag na volcanic tremor. So, disclaimer, hindi po tayo eksperto. Tayo po ay nagbabasa lamang ng ibig sabihin. Pinapaliwanag natin yung kung ano yung nababasa natin, no? Pero sa pag-i-interpret ng bakit ganun katagal, 3 to 5, ano ibig sabihin kaya nun? Yung 3 to 5 minutes na ganun, puputok ba uli ang bulkan pag mga ganun? So, it's up to Feebox. Sila yung makakapagsabi niyan, makakapag-analyze niyan, okay? So, hindi tayo nagrurunong-runungan dito. Binabasa natin kung ano yung ating nare-research. And, legit naman yung ating pinagkuhanan, Okay, basahin natin. The fundamental frequency of the tremor is related, fundamental frequency o yung dalas ng tremor is related to the volume. Ayan, to the volume of the resonating body
and can change through time, causing an effect known as gliding. So, doon sa mga inilalabas na bulletin ng PBOX, doon sa bulletin nila kahapon, 7 minutes ata yung yung itinagal. Ito, balikan natin. Ito, yan. 5 to 7 minutes ang haba ng 5 volcanic tremors. At ito ngang bulletin nila today ay 3 to 5 minutes naman yung haba. So dito, sinasabi, the fundamental frequency of the tremor is related to the volume of the resonating body. Ibig sabihin, sa pagkakaunawa ka, yung tagal, yung frequency ng tremor ay kumbaga madidetermine sa volume ng resonating body, yung nakikreate na tunog mula doon sa ilalim, and can change through time, causing an effect known as gliding. So, nag-change, kagaya noon, yung bulletin kahapon ay 5 to 7 minutes, ngayon 3 to 5 minutes naman. So, gliding may occur as a result of change in the properties of the magma body as more gas is exhaled and or the crack holding the fluid gas mixture opens or closes. So volcanic tremor is often used in conjunction with earthquake swarms as geophysical warning that an eruption is not far off. Eruption is not far off. Ibig sabihin, hindi malayo. Hindi naman ibig sabihin kapag nakakita tayo ng volcanic tremor dun sa bulletin ng PBOX ay sasabihin agad natin, ay puputok na to. So dito, sinasabi, malinaw na malinaw mga buddy. Volcanic tremor is often used in conjunction with earthquake swarms as a geophysical warning. Tandaan niyo yung ating na-interview na mga tao doon sa Buso-Buso at saka doon sa Banyaga. Sanay na sila kay Taal Pero, pag nakarinig na sila or nakaramdam na sila ng maraming paglindol, ay doon, takbo na daw sila. Ibig sabihin, yun na yung pinaka senyales or yung pinaka go signal nila na sila ay maghahanda na at lilikas na. Pero, sa pagkakaalam ko, ito kasing volcanic tremor na to ay hindi nararamdaman, correct me if I'm wrong, ng mga tao sa paligid. Tanging mga instrumento ata ng PBOX ang makaka-detect nito. Geophysical warning that an eruption is not far off since it is often direct result magma forcing its way up toward the surface. At least alam na natin na ang volcanic tremor, ito yung direct, kaya nangyayari to sa madaling salita, ito yung direktang resulta na ang magma ay tumataas papunta sa surface. At least ito yung talagang paliwanag dito sa volcanic tremor. Bakit nagkakaroon ng volcanic tremor sa bulletin or sa ipinapakita nitong si Taal Volcano? Often direct result magma forcing its way up toward the surface.